fivefold numeric, God has designated the number 5 to be the number of redemption. God grace to fallen man. His greatest gift is His Son, Jesus the Christ. He bore 5 wounds at Calvary. 5 wounds. Alam mo? Siguro yung kamay tsaka dito tsaka sa paa. 5. He bore 5 wounds at Calvary. As atonement to purchase mankind back to God. God's gift of God's grace and the gift of the fivefold ministry is His wonderful praise to the Spirit for the purposes listed in Ephesians 4:12 and 15. Okay, thank you. Ito sabi ako na di tayo pinabayaan sa araw-araw. At nakakain tayo ng tatlong minsan sa araw. Dito, yung sabi dito, the word of God shows us life. Okay, pwede na yan. Palakpakan na ng Panginoon. Dahil, yun nga, buong taon tayo nagbabayan sa Panginoon. Ingat tayo, kahit mga tayo nag-isip tayo, laging ang sensitive sa mga pangangailangan natin. Salamat ako na kahit minsan, nakapag-search ka rin tayo. At saka kahit hindi na tayo kompleto, nakapagawain tayo ngayon. Dahil project din ang Panginoon para magkaroon ng gawain sa salamat ako. Kasi kami pamilya rin, ingatan kami ng Panginoon. Ano natin naman napakarami ng mga pagkakas sa Panginoon. Ano natin yung mga signs. Kaya, dapat sabihin ko sa Anong pamagat? the beginning of the creation of Christ. Okay. He's saying that this is what neither referring to the murder of Abel, like Cain, the seed of the serpent, nor the lie that the serpent had told Eve. Christ was pointing back to the reading and testing of Satan when he had his own body spirit on his head. Amen. Sige. Marami nag-imbita ng mga ng pagdiriwang. Wordly, ah. Wordly. Anyway, magkakaroon ako. Sa yearning ako na bubag sa kanil. Sa ula. Kaya lang, kaya ako ng taon ng Pilipinas. Dahil, Kagaya ng nilipatan ko. sabag-sabag. Kristiyanong may-ari. Hindi ka maniniwala kung gaano ang ganda at ang address ko ay ng Manila. Amen. Sa Lord. Di ba? At hindi na ako pinagbayad ng yung paupa sa akin na 4 na buwan. Ito nagpunta ako dito nagpunta. Naubos yung pera ko. Ang Lord, bahala ka na sa akin, di ba? Amen. So, siya lang ang bahala. Pinabayaan ko talaga sa wala ko yung magawa. Kasi pag ako pero madamot yung pagkakataon. Hindi talaga nagtugma. Pero, sabi na may-ari ng bahay doon, gamitin na namin yung bahay. So, kung siya babayaran ko kayo, darating kayo ng cheque ko. Hindi na. Kasi pakik mo na lang, okay na yan. Kuya, 4 na buwan yun. Umabot ako na mag-anim na buwan. Hindi ako talaga nagbayad. Hindi ako nagbayad. Tapos ito yung pangalawan, sa Manila naman, 2 buwan na ako nagbayad. Pero mas malaki na. Pero, seeing the glass half empty. Ngayon, sa bawat mga ginagawa ko, alam mo dito ang motibo ko, ano natin sa ayaw ko. Kasi tuwing hihingi ako sa kanya. Kasi hihingi ako. Kanina nababasa ko pala sa page sa Facebook, kay Branham, yung End Time Message of the Hour. So, pinafollow ko siya. Ano nakalagay doon? Pinost ko siya sa wall ko, sabi doon, ask the Father, and we shall give. But, kailangan magdasal tayo ng silently para ma-reward tayo openly. Amen. So, kanina yung pagkita ko dito, nila. Sa tuwing, walang palyaya, sa tuwing, magpapasahod. Lord, may joy talaga ako. Thank you, Lord, mag-isa lang ako. Thank you, Lord. Alam mo, kinabukasan, may mangyayari maganda. Kagaya 2 days ago,
Parang alam ni Satanas na dito ako pupunta na naman eh. Yung Pasko, nandun ako sa camp meeting, di ba? Pero lumalayo yung ibo ko. Wala naman ako ibo, wala naman ako. Pero nagdat ako isang araw. Kasi hindi ako di ba usapan natin, magbibigil ako dito. Kasi gusto ko nga mag-food. Panginoon, gusto ko mag-end ng year na gano'n. Kasi gusto kong pisa ng taong ko na gano'n. So, parang pag gising mo sa umaga, kasi nasa isip mo, pag natutulog ka, pag nagbasa ka, sa pa rin nasa isip mo. Yung pagkakasala, marami mo makapagod. So anyway, I feel so blessed. Kasi hindi nakikita kong hindi na nagpapagod. Actually, hindi na kayo nag-worry ito, di ba hindi na kita ginalang? Or yung lady na kagagit pa nun. Here, my brother. Thank you, Lord. So, marami akong gawin sa buhay. Hindi ko mabilang ang biyaya ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng pamilya natin. Hindi lang material, lalo na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Nararamdaman na natin. Pinag-sinabi ka pa natin si Nora kanina, no? So, medyo kinakalkula na namin, nagpapalitan kami ng puro-puro namin, mga nakikita namin sa current events, sa television, sa digital, yung mga balitaktakan sa mga pages sa Facebook. Makikita niyo yan, eh. Anyway, nagpapasalamat ako sa Panginoon, ginamit niya ako, para mapunta ako dito. Amen. Pero isasabi sa akin sa kanina na, huwag na, hindi ka na lang sa kama. Hindi ka pa makakauwi yung mga usok. Bahala ka. Ano yung mga ganun gulong? Bahala ka, hindi wala ka ng gift. Pero hindi man ako kumuha ng gift ko, hindi ako nag-audition. Panginoon ang nagbigay sa akin. Amen. Hindi ko kailangan magpatid. Kahit ako pang bahay ka lang. Kahit ako pambahay lang ako, sa pagkain ko, magandang bigay sa akin. Hindi nila, ba't nakikinggan nila yung boses ko? Kasi tingnan nila yung katawan. So, sabi ko, Lord, bahala si Lord ang bahala sa akin. So, magbibigay sa akin ng solution movie. At sinexplain ko yan, yung plano natin na ipapapabasa niya, di ba? Basta nagbibigay sa atin ni Lord. Wala nang makapigil pag hindi natin sa ama. Sa pamamagitan ng Jesus Christ. Anyway, ito yung... Pamagat. Ito yung labas. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Amen. Happy New Year! Okay. Natin akong araw-araw, wala kami pinabayaan, saka, magpasalamat ako sa Panginoon, wala kami budget, wala kami Domingo, magpasalamat ako sa Panginoon, gawain ulit tayo, sama-sama, sa iba-iba sa Kristo. Ito nga pala ang babasahin ko. The word of God does not lie. It is true that God has everything given. Therefore, it is an undeniable fact that not every camp of the end-time message is in the truth of the message. Many are deceived. There are some who substitute the word deceive with confuse and say the elect can be confused but not deceived. Amen. Sige. Kaya nakikita ko yung player namin, player ko na answer player, na UK, yung mga kapatid namin, kanya Sister Myra, yung sila nakakasama namin, kasi naman talaga yung desire lang puso namin na makasama namin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Tapos sa kapatid namin na nasa Kamuning, sa Iyan, ay nagpapalo nga na magkaroon ng gawain doon, sana mapuntahan din namin Dr. Joel. Papasalamat ako sa Panginoon dahil unti-unti na nire-restore ng Panginoon yung kapatid namin, binabalik ko sa dati, nagayan. Papasalamat ako sa Panginoon sa buong taon na tuloy na bibigyan sa amin mga pangangailangan namin. Kakasakit man, mayroon lang, walang masyadong major na hospital na. Salamat ako sa patuloy na pag-iingat sa akin, sa tawa ko, sa mga anak ko, na ituwa ko na yung mga anak ko, nakikita ko na talagang
nagkaano sila sa Panginoon, yung minsan sila ng mga pag-ikot, kami ng pamilya ko, gawa ko kasi sila, nagkaano sa eskwela, bahay lang, sa gawain, sa gawain, nakikita ko sila na hindi katulad ng mga ibang bata na talagang yung hatak ng sanlibutan, di ba? Salamat ako sa Panginoon dahil sila, alam ko na meron silang pinhi na alam yung bigay ang Panginoon. Pinupuli ko pinasalamat ng Panginoon sa bigyan niya, sa buong pamilya ko, sa Brother Joel, na mapasalamat ako na nakikita ko yung recovery niya. At ipang siya, akala ko nga noon na talagang sobra yung alam mo, hindi pa siya umuli ng Panginoon at meron pa yung ginagagawa ang Panginoon. Pinupuli ko pinapasalamatan ng Panginoon. At dahil sa pangyarihan ng Diyos na mga magbabago. Kaya nga mga kapatid, pinamamanis ko sa inyo, araw-araw sa mga kapagan ng Diyos, naiharap ninyo ang inyong mga katawan na ipanghaing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Kasya ninyo katampatang pagsamba at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, hindi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago na inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at lubos, mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hanggang sa tuloy sa Biblia, hindi naman tayo papayan. Hindi tayo papayan ng kaalaman. Sabi nga, pag-buhay ko lang, tapat na yun. Kasi kung tayo kapalaliman, dito na tayo, mahulog tayo. Kaya kayo wala tayo sa kasunod. Alin ka. Yung sipilin mo sa'yo, na ito na ang gawin mo, dahil mas marami pa lang. Marami ako. Pagkagawin natin pananaw, hindi tayo, wala tayong grace sa ating kapatid. Sabi naman ng Biblia, maging tayo. Dahil Biblia, maging tayo. Ngayon, kung dito marunong maghintay, talagang judge sa kapatid. Kaya ako sa Panginoon, dahil nga, sabi nga, kaya ako siya, minabasa ko yung brother doon na sabi niya, ang serpente ay halos may kaluluwa. Sabi niya ko yun, halos may kaluluwa. Hindi nga, nag-isip ako, kung may kaluluwa ako, halos may kaluluwa ang serpente, pwede siyang maligtas. Pwede maligtas. Sabi ba? Yun ang pinag-aaralan ko. Mamaya. Tatalakay natin mamaya. Tatalakay natin mamaya. Pwede maligtas. Pero kung saan mo ulit, sa buong sobrang dami nangyari. Buti kasama, kasi yun, nakita ko, pasalamat ako sa lahat ng video sa kasalingan niya. Kasi all the time, yung most of the time, kami kayo lagi nagpapalitan ng video. Kaya nakita namin lahat ng hirap natin gano'n yung video. Parang, yung amoy na lang yung alcohol ng hospital. Kapag naamoy yung alcohol yung ginamit, para naalala ko yung sugar yung kasama. Ayaw mo kami aso. Kasi ika, ano yun? Okay. Salamat ako kasi nung nakita ko sa rito, kala ko talaga ako na yun ang parang pinag-pray namin sa noon. Tapos, nung iyak ako nun dito sa parang nag-pray kami, nag-pray sa amin na hindi naman talaga parang parusa sa kanya, pero parang dahil sa mahal ko ng Panginoon, tinutuloy pa rin siya ng Panginoon. Saka yung sinabi sa akin ni Papa yun, meron din sinabi sa akin Papa. Yung kailangan natin yung mga ginagampanan natin sa bawat sa kung anong tawag sa atin ng Panginoon, kailangan namin natin yun. Nakapahalagahan natin. Kaya yung Biggie to Joel, nakita ko, yung tawag sa kanya ng Panginoon. Alam ko na, kaya nag-send sa kanya yung buhay niya kasi alam ko may plano pa yung para sa kanya talaga. Hindi pa huli lahat para magbago sa sila. Nakita ko rin yung pagbabago sa sila. Kahit hindi man overnight yung pagbabago niya, nakikita ko siya progress kasi lahat ng kanya sa progress. Nakita ko yung December niya medyo okay na tapos wala na yung siyang base. Medyo na kailangan para na lang. Tapos yun, alam ko bawat nangyari sa isang taon, may reason eh. Hindi naman lahat, wala namang nangyayari na walang rason. Bawat bagay na nangyari may reason.
Yun, tapos, sa bawat, ano, kasi yun yung pinaka-plano ng Diyos sa atin, everything before the foundation of the world. Kung titigaw ay gagaling, everything, ano, bago pa, natag yung mundo. Nakita na ng Diyos na, ano, gagaling yung titigaw. Na, bago sa amin, na, pamilya namin, na, ngayon, ano, full time na rin sa work, sa gawa ng Panginoon. Ako na papagamit ako sa music. Ngayon, dahil yung paggamit ko sa music na minsan walang tulugan, walang kainan, kasi yung paghahanda sa income, lumalago naman kami sa music. Kaya, ayun. Ito yung buko tayo. Anong pamagat ng booklet? God shows me the truth. Okay. But God is infinite. And being infinite cannot be God is perfect. Every decision has to be without. Right? Oh, pwede mo paliwanag pwede rin din. Parang din yung city ko rin wala sa sakit siya. Yun, nawala yung gawain namin. Pero ngayon, naibalik na ulit tayo. And then, siya mo yun, pinagawin mo siya ng Panginoon, ang gano'n niya tayo. Naging malaking tulong din sila sa amin, city gawin sa amin. Pag mga ganito, may mga tanong kami, ginagawa-gawaan, i-share nila sa amin at sarili din sa amin. Mga bagay na gawain sa bahay, mga dapat gawin, tinutuwa nila kami na kung ano dapat gawin sa kanto, yan, yung sitwasyon, kung parang ganyan, mga language, mga ganun, tinutuwa nila kami kung anong dapat gawin para, sabi nila, para sa amin din naman. Parang papasalamat din ako dahil, sabi nila kaya papalit-balita kami sa hospital, kailangan na kami. Malaki salamat sa Joel. Hindi yan sa amin siya dyan, pero kayo namin siya. Yun, nagpapasalamat ako dahil nandito, nabalik na naman yung gawain niya. Sabi nga din ni Papa kanina, all things work together for good, for those who love you. Kaya ito, nabasa ko kanina. Fear is contrary to faith. Fear for fear, sake is a deception of Satan. But the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wala na. Kung nasa stage ako ng operation, hindi natin ay nagiging wala akong fear. Hindi ko mamamatay ako o ano. Kaya lang, ayaw pa talaga mamatay. Kasi, doon ko lang na-appreciate yung mga blessings sa akin ng Panginoon. Nakakingas ng isang asawa, muling asawa. Tapos ang anak namin, binigay sa akin ng Panginoon. At Lord, kaya mo na ma-enjoy ko yun, binigay mo sa akin. At sa akin ministry, talagang mayroong binigay sa akin ng Panginoon na siguro na kalikuran yung 4-5 yung music. Kaya yan ako na born again sa music Kaya tigas ko lang ng pakipag-away ko, pakipaglaban ko sa ano na yung bawasan ng kung paano yung nire-respeto, pakikipagpeta ng Diyos. Siyempre din yung awitan. Malaki kasi yan ang mag-a-usher to world. At yan, ibahagi ng world. Bahagi ng revival natin. Di ba? Yan kasi, marami kasi mga kapatid na hindi na naiintindihan. So, kaya David, kabila ng maraming mga men of faith of God, David ang pinakamalaki sa puso ng Diyos. Kasi si David ang worshiper. Di ba? Siya close. Isipin mo, pero si David ang pinaka-bloody. Pinaka-violente. Di ba? Para kay Moses, para kay Abraham, siya ang pinaka-bloody, pero siya ang pinaka-close. Sabi mo yung leadership niya sa prophet, siya ang pinaka-malaki sa puso ng Diyos. Why? Kasi worshiper siya. Hindi bungi ang kanyang pagsamba. Alam mo, kadaray ng kaway, bubungiin ang pagsamba natin. Pag doon, nadaya na tayo, automatic nadaya na tayo. Kaya napagsasabi sa Panginoon, at yun, hindi nga sa akin, gusto na ba mag-upgrade ako? Hindi ako natin sa aking kalagayan, bilang tuturo ng music. Quick panahon na siguro para mayroon ko rin talaga. Kasi ever since talaga, bago ako napunta sa music, sila pumusyo ko Gusto ko magpasyon yun Kaya kinalimutan ko Nung ako yung ginamit ako sa music, doon na nagsiguro ako, anak ko na nakila ko. Parang sigyo na. Kaya tanggihan ko na yung maraming nag-ano sa kami. Kaya tanggihan ko. Kaya siguro, dinilay ko ng Diyos para ipanalo sa akin.
kung ano yung original na plano niya para sa atin. Amen? Pero yun, so diretso dun sa favorite verse ko na John 17:3. Alam natin lahat yun, di ba? John 17:3. This is eternal life. To know the only one true God. Di ba? No. This is eternal life, sabi ni John. John 17:3 yun. So, ang buhay na wala hanggan. Ang makilala ka na isang tunay na Diyos ay yung itinugot sa kapamagitan na si Jesus Cristo. Doon nakaalam ko, doctrinal yun. Kaya, ito pala yung buhay, ito yung buhay na wala na sabi ni John. Yung makilala mo sa tunay na Diyos na kapamagitan na si Jesus Cristo. Alam ko, na natapos yun doon sa kailangan makilala mo yung tunay na Diyos, kung makita ng Jesus Cristo, tapos na, so magkakaroon ko na walang hanggan. Doctrine yan di ba? Godhead yun Pero may mga malalim pa pinakita sa akin ng Diyos ko. Along the way, in the process, para makilala mo, ang isang tunay na Diyos ito, nadaan ka ng Cristo. Di ba? Kasi ang kaaway talaga, ginawa talaga ng kaaway, para magkalito dito ang tao, ang buong mundo, dati ito ko ito ang buong mundo para magkalito dito sa kanya pananampalataya. Di ba? Kinasamba niya ang lahat ng tao ng Kristo. Kinasamba niya. Ginawa niya, pakalaman Diyos si Kristo. O kaya, mayroon pang ibang ang Diyos Amay. Ang Diyos Amay, nagkakawang tao talaga. Nagkakawang tao talaga. Ang massive confusion. Ang daming nalito. Ang dahil kay Kristo. Naiintindihan ko dahil tinatanong yung panong ng Kristo, tinanong niya. Panong pa lang niya, tinanong niya, sino ko? Diba? Harap ng mga tinanong niya, disciples niya, may lahat ng sagot. Ikaw si Jeremiah, ikaw si Elijah, diba? Kung ano yung mga sinasabi ko, sablay. Isa lang ang nakatumbok. Si Pedro lang. Diba? Ikaw ang Kristo, ang anak ng tunay. Ang anak mo sa buhay, diba? Pero, kung tingnan natin mabuti, diba? Kaya pala tinanong ni Kristo yun doon. Alam na rin ng Diyos kaya. Kung anong plano sa kanan. Diba? Alam niya kung anong plano sa kanan Alam niya kung anong gagawin sa paligid sa tao So, ginawa rin sa kanan. Kaya dinala sa pinaka-purpose ni Kristo Pinapatanong niya Kaya gusto lang Kristo lahat. Pag-glorify ng tao si Kristo, tambay ng tao si Kristo Yung mga tao na pababa na kinakailang temple Sabi mo, pag sinasabi ng Lord, hindi yung sarili niya dito kaya Diyos, kundi yung gagawa, ang papasalo sa Kanya, sa mga anghel. Yun ang tinutuksuli sa dalas. Yun ang kikilos Hindi na mabibigyan na kapangyarihan Ayon doon siya nasusulat sa tao mo. Purisahan mo yun Diba? Word of God yun, that's best ang ganyan yun So, lagi ko lubos na unawaan, bakit? Pero ang klaseng temptation ang ginawa ni gusto kasing ang talagang yung sa dalas talaga. Pasambahin ang ating tao kay Kristo. Diba? Pero Kristo, lagi ibigabalik niya sa Ama. Lahat ibigabalik niya. Kaya doon na inaaling gusto natin yung I am the way, the truth, and the life. Diba? Ako ang daan. Katotohanan ng buhay. Okay. Pag hindi ka dumasaya, ay siyempre pala nun, kapag hindi mo nakilala kung sino siya, ang tamang pagkakilala, tapos na ang mukhin. Impyerno ka na. O kaya May isang verse, di ba? Yung may pagkakilala siya sa Ama. Yes. Di ba? Para makilala sa Ama, Lagi niya nakilala siya. Kaya lang yung lagi nakilala niya. Na alam niya kasi ang ginagawa ng kaaway kasi. Panalangin niya tinulo niya Diba? Pinapasapan niya. Manami, masalangin siya kapag nawa ang alam mo. So, pangalan niya siya ang kambay. Diba? Kung siya Diyos, hindi naman niya pisling, hindi naman rabali sa kanya. Sabi niya sa libro, diba? Hindi naman pisling Kung talaga kung may unawa na siya Diyos, hindi naman magiging pagnanakaw yun at hindi magiging kasalanan yun. Diba? Pero hindi niya ginawa yun kasi malilito ang tao. Hindi nilang programa ng Ama. At hindi naman kasalanan yun Sabi niya, kayo yung Diyos siya Sabi sa book fine. Ano ba siya? Kulang doon sa restaurant. Hindi. Pag ginawa niya yun, malilito ang tao. Kasi yung mga exact gusto gawin sa restaurant, mayroon sa sambahin siya para malito ang tao sa kadyusan. Tama. Kasi ito ba yung nakita ko doon? Ano yung na-process? Sabi mo, alam mo natin si Kristo. Siya ito sa tanging daan.
Dahil pinapakita natin, paano makaabot sa ganung kalagayan. Pero isang espiritu ipinipromote ang Biblia. Yung espiritu ng pagkasarap. Hindi. Kailangan bukas pa. Yun ang makakapagpaakat natin sa lupa. Yung pagkakaroon ng open spirit. Kasi wala nagsara ng espiritu mo na kontento ka, which is gusto gawin yung mangyari sa lahat. Hindi niya natagat ng bayan. Di ba? History, kaya nagkaroon ng Reformation, talagang ginawa niya eh. Wala kay Paul sa Mr. King, kaya talagang ginawa niya eh. Ang Reformation, bakit nagsara? Kasi, bakit wala naniwala din dito? Nagsarado ni mga Israel, nagsara ni mga West Korea, history, dapat ko sa sarap ito, nagsasara. Di ba? Pag nagsara yan, makakapag-alwan, naniniwala ka. Sirado mo, bituan mo, sirado mo, bintana mo, bigyan mo pa ng kortina, makakapasok mo maliwanag. Sila makapasok ng liwanag. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos makontento tayo. Hindi tayo umangat na ano. Ano ang definition ng marriage? Kaya na ang marriage is a never-ending study of your partner's behavior. Yan ang marriage. Walang katapusan ng pag-aaral sa mga asawa mo. They're just go as part kayo. Huwag mong titigil. Alam mo, kilala mo ang asawa mo. Of course na. Kaya hindi yung ibig ng marriage eh. Walang katapusang pag-aaral. Tapos, ako kontento ka sa pag-aaral. Kaya, turuduwa din sa point na nagkakaroon ng dryness ng kasama. Kasi akala ng mga asawa, kilala na niya ang kanyang asawa. Kaya sinabi ng propeta, awan natin, si Cristo. Natulong tayo, mag-church. Alam niyo, may dumating. Praise God, ang pag-aralan mo, i-wisdom mo. Pag-aralan mo puti, huwag mong magkape, pero pakinggan mo lang. Di ba? Huwag yung, ay, may narinig na pangit-pangit yan. Hindi mo na pakinig. Ay, attitude ng tao yan. Kaninong attitude yan? Seduction? Hindi seduction. Chismoso ka eh. Nakikinig ka sa sabi-sabi? Kasi sinabi ka nito, pero hindi mo naman narinig. Alam mo, minsan, Brother Joseph nandito. Ang panahon niya, lagi sa Facebook. Tapos pambalik-taktakan siya rin sa mga kumapatid ko sa mga time. Sige, pinabasa niya sa akin. Masahe mo, ganun, parang patikos sila. O sige, sabi mo ganito. Okay. Patikos ka na patikos sa propeta. Alam mo ba kung ano yung stand namin? Kung alam mo yung stand namin, latag mo nga. Kasi ako, ilalata ko yung stand mo. At sasabihin ko sa iyo, saan punto ka mali. Pero kung di mo kaya ilatag ang stand namin, ito lang masasabi ko sa iyo. Kaya nyo mo na ay sabi yun, wala ka sariling bahin. At kung yung mga information ay nanggaling ibang tao, at kaya mo tinatanggihan yung mga sinasabi ng propeta, ng propeta namin, wala kang sariling bahin. Chismoso ka. Diba? Chismoso kang tao kasi hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi. Kaya mo pinapati ko siya siya, narinig mo kasi ganito ang propeta, na meron ganito ang propeta, ng propeta, ganito ang propeta. Chismoso, sabi ko. Tumigil. Kasi hindi niya kaya ilatag eh. Bago ka maghusga, sabi ko, yung iluhusga mo, kaya mo ilatag yan. Kaya mo sinasabi sa kanya yan, kasi naunawa mo lahat yan. At ikaw mali mo, Brad. Eh kung hindi mo naiintindihan yan, at pati, nakikisipante ka lang, wala. Dahil hindi pa yung nasa mental. Kung di pa yung nasa mental, nakikinig sa doktor eh. Ikaw hindi ka nakikinig sa Diyos. Di ba? Ganun na nangyayari. Ganun na nangyayari sa propeta eh. Ginis, ulto, ganito, ginis, pagkita sa pagkano ng cake, kasi may daw kabataan daw, na kaya kalabas pa nila na ano ng propeta, kung ano ang mga paninira. Sabi sa kanya ganun, wala sa pag-usapin ng propeta. Pag-usapan natin yung aral. Yung aral ng propeta namin, yung aral na inatiliwan mo. Pag-usapan natin, kung ano yung mas dilikit na Bible, ayaw naman. Sabi ko, tigil mo Joseph yan. Tigil mo yan. Raw mo, ibigay ang pera sa baboy. Diba? Nangyayari, hindi na nangyayari sa propeta yan. Nangyayari sa ating ngayon mga believers yan. Diba? Siniraan kayo yung pastor, siniraan kayo ngayon. Kaya pagdating yung pastor doon, ayaw na tanggapin dahil sa chismis. Hindi naman niya nakatunayan. Diba? Hindi. Ito ang spirito. Diba? Ito ang spirito niyan. Kasi talaga, panahon lang para mag-break yung spirito niyan. Hindi. Yan ang nag-invite sa atin. Yung spirito niya, diba? Yung chismis na yan. Kasi ang Pilipino kasi chismoso. By nature.
Sumusunod tayo kasi namalas sa kasila yan eh. Di ba? Hindi ka mga chismoso. Bakit ka lang ayaw na sinasabi? Yes, ayaw mo lang pakinggan yung tao dahil sa chismis. Nasabi kasi ganito yung tao. Pakinggan mo siya. Diba, mga malay mo, ikinakata yung kilalagay mo, kasi kilalagay mo, eh yung pala hindi tama. Sabi po, huwag kayong bulong-bulungan. Yes! Oh, huwag kang maliwati. Hindi kang bulungan. Huwag kang makinig ka bulungan. Huwag kang makinig ka bulungan. Ganun. Kaya, ako eh, gulay-gulay kasi sila talaga yung magiging ano, simula sa labas, hanggang sa loob. Pero sa loob, sa gitna, hanggang sa kilit, kaya, saan ako napunta eh. Kasi sila ka-fellowship ko eh, kasi naghahanap talaga ako. What went wrong? What went wrong? Ano nangyayari bakit ganito? Ang nakita ko. Yan, ang dami sa atin chismoso. Walang love eh. Kaya nga, ang dami sa atin chismoso. Kaya mo Kaya hindi na makapensin yung truth, nakatingin sa tao. Di mo man maano welcome ka. Na masaya silang nakita ka na. Brother! Kaya lapit ko sa gabi rin. Nakita! Lapit ko brain. Hindi, pag dating mo doon, parang... Anong love? Kaya ko Hindi lagay natin naman na welcome ka sa bahay eh. That's Ano right. nararamdaman mo? Di ba parang... Dapat nagmamanifest ang pag- Sabi ko, advantage yun ng Cherry kami dati ba? By the way, kung nakikita natin ang kapwa mo. Advantage yun. Sabi ko, advantage Hindi lang po lang sa end time. I mean, Nang bakit nangyayari yung advantage yun? Ako ba, ano? Oo, tama. Doon ako lumaki. Sabi nga, Kaya umalis na ako dyan eh. sabi ng prophet eh. Punoy na natin ilagay. Oo. Kaya ito eh. Ano tayo? Sabi ng prophet, it's all about spirit. Di ba? Wala ba spirit? It's all about love. Kaya naghihiwalay. Hindi, hindi talaga. Kaya naghihiwalay. Ang love, andyan eh. Sobrang na love eh. Pero paano mo dyan ang spirit kumilaw? Di ba? Kaya ito proseso kung paano makilala ang isang tunay na Diyos. Di ba? Mailagay mo sa spirito mo yung love. Di ba? Ito talaga kakatalo. Ito, mamasahin ko sa inyo. Dito may pinadang ang prophet o. O, tama kayo ito, ha? Ito. And when you pray, and your temperance becomes the same kind of Holy Ghost temperance that He has, then it will vulcanize with Him. You're added to it. When your virtue is like His virtue, then it will add to it. When your knowledge like His knowledge, I come to do Thy will, O God. He, with the Father's word, He defeated every evil. Ay, alam ko ninyo, unless mapunta sa iyo yung ang mag-ilawin natin, hindi yung doctrine eh. Ang ilawin natin yung mind of Christ. Yes. Yung mind of Christ. Kasi ano ba Ano ba yung inaano ng... ano ba pinopromote ng ano ba yung word? Ano ba yung word pagkaunawa mo? Marami definition ng word. Ang word, ganito, etc. Pero ito ang word. Thought. Ang word, God Himself. Yes. Siya yung salita. Ayun yung pagpapakilala niya kanyang sarili. Di ba? Ano ba yung sabi ng word? Ano ba siya? Ano ba yung kabuha niya? Di ba, excuse me, di ba meron isang verse sa Bible na sabi mo, mahal mo ako, pero hindi mo yan. Ano ba yung match yan, di ba? So, Yung mahal, kaya nga eh, ang ano natin yung personal relationship natin sa kapwa natin Kristiyano, whether pareho tayong paniniwala o hindi, may mga pinagtatanungan tayo o may ibang galit tayo siya sa relisyon. Hindi na tayo mga end-time believer, ha? Kasi denomination. Galit sa relisyon. Kasi ilang nagsasabi ng Biblia, ang Diyos, kinamumay ng Diyos sa mga tradisyon, makinagin sa paniniwala. Galit sa Diyos yan. Pero totoo lang, simula sa denomination na sa akin, tradisyon na lang ginagawa natin. Wala namang politika sa Bible, eh. Di ba? Wala nga church eh. Oo, ang church, nasa bahay. Dahil susunod ng mga picture, eh. Di ba? Hindi, wala nga church na. Walang Tanong ko siyang pulpul dito. Sa sinagoga, ako rin sa research ko, ha. Sa sinagoga, walang pulpul. Ang original na church tayo. Tayo, ang pamilya, kaya ngayon kami namanipis ng mga ucho. Sa bahay nila.
Kayo ay teksto ng Diyos. Yes, sir. Ano, ang pamilya. Kaya kayo sa akin mag-share ng ano. Kaya nangyari yan, pag nasa church tayo, kumain na tayo. Kaya sino muna lang gaya dyan? Ang mga Katoliko na lang gaya dyan. Di ba? Ang mga Katoliko na unang gaya sa mga Hudyo eh. Kaya, anong in-expect mo? Antak, marami pa rin tayo na ipinamumuhay at pinatutubad sa ating mga pirbahan na ginagawa rin ng Katoliko. Baka sa araw, hamak tumama rin tayo kasi marami pa rin tayong ginagawa na sa kanila galing eh. Sa Katoliko yung sa Hudyo eh. Ang kumopet talaga sa Hudyo, ang Katoliko. Kaso hindi naman kinopet sa Katoliko. Katulad ng pulpito. Wala namang pulpito sa sinagoga. Ang pulpito talaga, yun ay para patungal na ng gamit na nag-beverage. Hindi naman itong pulpito talaga na holy. Yes. Ano oras tayo mag-uwi? Wala. Okay. Ano oras tayo mag-uwi? Tapusin ko na. Okay. Ano? Turo. Okay. Okay yun, di ba? Nakikita ninyo. So, alam mo yung John 73, mananim eh, hindi doctrine na lang. Kaya sabi ng prophet eh, di ba? I like to have a right spirit with a wrong doctrine. Like to have a right doctrine, di ba? With a wrong spirit. Gusto na rin niya magkaroon ng tamang spirito kahit mali ang doktrina niya. Kasi magkaroon siya ng tamang doktrina, mali ng spirito. Kasi yung maling spirito, yun na maglalabas sa kanya sa tamang doktrina. At yung right spirit, hindi na magdadala sa kanya, papasok. Tamang doktrina. Naman ko na sa, sa kalookan, ang pag-ibig. Doktor lang. Kailangan lang, di ba? Yan na. Ngayon magkalita. Pero Pero although hindi ko naman, dapat hindi ko Okay, naman magka. ay na, nagwala, nagsasak din naman. Kaya kasi presyo niyan eh. Pero, kaya gano'n nararamdaman natin, alam mo, hindi na naman si Church na hindi kalookan nangyayari yung mga bagay na yan. Hoy, makinig kayong dalawa. Hindi na sa kalookan na nangyayari yung mga bagay na yan. Sa lahat ng traditional church. Tayo, traditional tayo. O pero dapat maglukok ko tayo yung driving. Tapos, lumasa yung traditional. Tulad dyan, ano ba yung mga traditional sa atin? Ano yung mga traditional na tinutukoy ko? Di ba? Ang traditional na tinutukoy ko. Yung maling unawa ng mga kapatid natin siya, headship eh. O sabi headship, pero yun. But, ganun ba demonstration ni Cristo ng headship? Ito ba? Ang father ng Cristo eh. Dati ganun Ang ka. headship ng Cristo eh. Dati ako nandun ako. Pero na-reveal sa akin yun. At tingin ako sa Cristo, paano ba ito tinuro? Tinuro kasi ni Cristo ang headship eh. Tingnan niya tinuro. Ipinalit na siya headship. Kaya ma-decide ko paano? Sister. Hindi siya ang pinag-iulan. Siya ang nag-sister. Yan ang tamang. Ano kaya ka pabiro to ha? Ayaw magkaroon ng asawa mo. Diba pa rin? Kasi ikaw magdaba. Alam mo, wala. We are called to serve. Yes. We are called to serve. Yun ang nature natin eh. So dapat yung headship, kung paano ni Christian minamifest, ganun din. Diba? Sa church natin, hindi ganun naman yung case. Kaya maraming nabibigyan. Hindi traditional na. Hindi traditional na lang. Detalye lang dito. Papagkaiba ah. Ako eh, nasilip ko. Yeah.